Kaugnay naman po ng pag-atake ng New People's Army sa isang stasyon ng pulis sa Davao Oriental, makakapanayan po natin si Governor Corazon Malanyaon. Magandang tanghali po sa inyo, Governor. Si Connie Season po ito. Okay, magandang tanghali din po sa iyo. Makiki-update lamang po kami sa investigasyon at pagtugis po sa mga miyembro ng NPA na umatake po dyan sa Maymati, Davao Oriental. Okay, so we just had a meeting with the Regional Director of the Philippine National Police as well as our Provincial Director of the PNP as well as the Brigade Commander ng ating Philippine Army. So we're able to really get yung talagang actual data, actual facts, So okay, nagkaroon ng atake kahapon, kagabi at 7:30 in the evening doon sa Mati Police Station. Okay. So, ito ho, hello? Yes, ma'am. Go ahead. Okay, can I hear you? Okay. Nangyari po, so it was at 7:30, So, ang maganda naman na nangyari ho, na talagang the police were able to suppress the attack, to the point na talagang nagkaroon ng there was casualty on the part of the lawless armed group, with zero casualty on the part of the police. So, ang sabi nila, ang theory nila ng kapulisan na talagang ang gagawin sana ng mga lawless armed group yung magkaroon ng attack through the vehicles, kasi nakalulan sila. I mean, they were using actually the van as well as the ELF, So yun ang nakasakay sila doon. So ngayon naiwan lahat, yung van nila at saka yung kanilang ELF at doon. Oo, Governor, linawin ko lamang kasi nabanggit nyo ho na walang namatay sa hanay ng pulisya, pero yes, meron hong namatay na mga sundalo. Kasi siyempre yun ang usual naman kasi di ba nakakalat na sila dahil nga na control na yung kanilang van at saka yung kanilang ELF. So parang at saka hindi sila nag-successful doon sa pag-raid ng police station, May nakuha ho ba na mga NPA doon sa pag-atake? Meron ho ba tayong nakuha na... marami daw sila ngayon mga yung gabi ang nakita kagad nila may isang casualty from their end, Meaning to say, ma'am, kung meron ho tayong na-apprehend, nakuha at iniimbestigahan na mula po sa hanay ng NPA. Anong ibig mong sabihin? Kung meron ho kayong nakuha o nahuli na umatake po ng mga NPA. Yun na nga, yung may casualty nga sila, di ba, there was a firefight, di ba? They tried to raid the station. Kaya lang, very much prepared ang ating mga kapulisan doon sa station, so they were able to resist, the attack. Ang nangyari tuloy, nagkaroon kagad sila ng casualty as a result of that, yung resistance. Yes, so, nagkaroon sila ng casualty na isa, tapos nag-scamper sila. Tapos, yun, yung iba, yung mga army naman, in the course of their, yung job, supposed to be to reinforce, na mayroong mga sila doon sa, yung papunta na sila doon sa area, sa site. So, yun, nagkaroon ng casualty ang mga army. Kung meron tayong casualty sa part ng NPA, may nahuli ho ba tayo na buhay at iniimbestigahan mula naman po sa hanay ng NPA? Yan po yung tanong ko, ma'am. Okay. Sa ngayon, parang wala, pero mayroong mga wounded ngayon dyan, di ba? So, pinupuntahan sila ngayon. So, ito yung magiging sa NPA, di ba? So, ngayon, pinupuntahan lahat ng kapulisan na kasi, yun, nasa iba-ibang lugar, yung mga wounded. Yes, ma'am. So, then there's another one reported na in another area, mayroong namatay na naman, So, yun ang, ano nga ayuda naman, Governor, ang binibigay po natin ngayon doon sa mga 5 sundalo na namatay po dito sa enkwentro o pag-atake? 4 lang ata. 4 lang. 4 lang po? Okay. Paglilinaw po natin, 4 ang patay na sundalo. Ano ho ang binibigay na ayuda naman? They're all taken care of. As a matter of fact, yung binibigyan namin lahat ng tulong. So in coordination with the Philippine Army, so the local government, the provincial government in particular, nagtumutulong, So, nandoon sila ngayon sa Punerarya, tinutulungan namin ko. At saka na maiuwi doon sa kanilang mga
sa pamilya nila, no? So walang Alright. problema doon as far as tulong is concerned. Walang problema. Maraming salamat po sa inyong oras, Thank Governor. you. Okay. Yan naman po Sige. si Governor Gusto ko lang- Corazon Malanyaon.